license po, makukuha po daw within 3 months. Palaging din lang sinasabi na delete daw yung files ko. Doon sa requirement na kung saan kayo pumalpak, di ba nasa inyo yung problema? Kailan nyo sinimula ayusin? Sagot! Nung Monday po. Oh, Monday pa lang. So ano nangyari? Mahigit 1 taon, nakalipas, wala kayong ginawa. Isang tao sana gusto magtrabaho, hindi siya makapasok dahil wala pa rin siyang lisensya. Dahil may tumawag na tao ni Sir Ben Tulfo, doon lang kayo nagsikilusan. So kung hindi pa lumapit sa aming tanggapan, si Emmanuel, wala pa mangyayari dyan sa lisensya niya. Po si Emmanuel Avila, isa sa nag-training sa Vertex Security Center dito lang sa Tacloban. Humingi po ako ng tulong na maibigay ko yung lisensya ko bilang isang gwardiya. Tataka na po kasi ako na mahigit 1 taon na natapos yung training ko. Di pa po ibinigay yung license ko. Makakausap natin via video call itong mismo nagre-reklamong si Emmanuel Avila. Ano po ba, sir, yung storya dito? Bali sir, mga unang taon, mga August 2024, apply po ako sa Vertex Security Training Center, sir. Training center po ng mga gwardiya. Nagpasa po ako ng requirements. Ngayon, nagpasa ka ng requirements para makakuha ng tinatawag natin na lisensya. Tapos, nabanggit ba nila yung mismong pag-a-apply ng lisensya? Sabi nila, may pangako sila na license po, makukuha po daw within 3 months daw. Ngayon, nabanggit ba sa iyo kung ano mga klaseng test ang kailangan mong pagdaanan para mabigyan ng tinatawag natin na lisensya? Opo sir, firing sir, firing. Tapos may lecture. Siguro neuro na rin po. Ngayon, nakuha mo ba yung mga resulta ng mga test na ito? Ang sabi nila, palaging nilang sinasabi na delete daw yung files ko, na wala daw yung tapos mag-evaluate na ulit, tapos magpapasa. Na-delete yung files mo saan? Sa portal ng mismong krame? Opo, na-delete daw. Yun yung sabi. Ganito, sa kabilang linya ngayon, kausapin natin itong registrar ng Vertex Security Training Agency Incorporated na si Jane Asmoradel. Ano po ang nangyari? Bakit hindi po nabigay ang kanyang lisensya? Sir, sa kadahilanan po, yung isang pong staff namin dito ay umalis, tapos hindi po nakig-coordinate, hindi binigay yung ng neuro. Ngayon, inaayos namin yung neuro niya kasi sa una, pag-upload namin, yung status na nakalagay sa kanya, pag-upload namin ng 201 file niya, yung status po na lumalabas is evaluation po pending. Okay. So ganito, Ma'am Jane, ang sinasabi ninyo, ang nangyari doon sa kanyang neuro testing, kaya wala pa siyang lisensya hanggang ngayon, ay dahil meron kayong tao na umalis na hindi tinurn over yung mga tinatawag natin ng mga papeles or kung ano man yung resulta ng kanyang neuro. Yan po yung isa pong nakatagal na ng Kailan po umalis yung tao na ito? October 2024 po. 2024 umalis yung tao ninyo. Ngayon, in-explain nyo ba doon sa mismong aplikante kung ano ang nangyari at kung ano ang gagawin ninyo para makabawi or whatsoever regarding this? Kasi syempre, nagbayad siya, nag-apply siya. So, ano pong sinabi ninyo doon sa mismong kay Emmanuel Avila? Sinabi na po namin na inayos na po namin ulit yung mga file niya. So, gaano katagal daw siya mag-aantay? Anong banggit ninyo sa kanya? Na online na po ulit siya. Kailan nyo po ito sinabi sa kanya? Na inaayos nyo na? Sir, pumunta po yan si Sir Emmanuel nung Monday po dito sa office. Sinabihan na po yan namin. Tapos, pagka-bukas na na lang po ako na may tawag na ni staff ni Sir Tolfo po. Okay, so October 2025, sinimulangan nyo asikasuhin itong mismong lisensya. Yes po. So ano nangyari from October 2024 hanggang October 2025? Sir, yung kasi dito, status niya pag na-upload na po namin is yung nakalagay po dito is neuro pending po. So, pero 'di ba sir, yung tao ninyo yung nagkaroon ng problema na kung saan hindi po nasikaso ang neuro requirements ng maayos? Po.
So kung nagkakaroon ng problema doon sa website ng mismong Krame dahil doon sa requirement na kung saan kayo pumalpak, di ba nasa inyo yung problema? Bakit po nagsimula kayo na mag-ayos ng tinatawag natin na requirements October 2025 pa lang? October 2024 pa pala na siya natapos mag-training. And October 2024 umalis yung tao ninyo. So ano pong ginawa ninyo within the 1 year? Sir, actually po, yung may mga neuro, inayos na po yung neuro, nag-online na po. Kailan kami yung ulit. sinimulan yung pag-ayos ng neuro? Nung Monday po. Monday pa lang. So mahigit 1 taon, nakalipas, wala kayong ginawa. 1 tao sana gusto magtrabaho, mag-security sana, hindi siya makapasok dahil wala pa rin siyang lisensya. Okay, neuro. Doon po kasi sa neuro, sir, yung nakaano sa kanya is neuro evaluation po. Hindi, kayo mismo umamin kanina. October 2024 na wala ang tao ninyo nag-asikaso ng neuro. Tapos dahil may tumawag na tao ni Sir Ben Tulfo, doon lang kayo nagsikilusan para paayusin itong papeles ni Emmanuel Avila. So kung hindi pa lumapit sa aming tanggapan, itong tinatawag natin si Emmanuel, wala pang mangyayari dyan sa lisensya niya. Inayos actually po, sir. Inayos na po yan. Kailan? Kailan yung inayos? Kailan yung sinimulan ayusin? Naayos na po yan, sir. Kailan yung Noon sinimula ayusin? Sagot! Simula, sir, nang natapos yung training nila. Kahit na umalis bigla na yun. nagbago story. Akala ko nagsimula lang kayo nung Monday. Actually, sir, natapos na yan. Yung pending po, lumalabas po Sabi ng mo status kanina, yan. may taong umalis, natapos na nga yung neuro, pero natenga dun sa isang tao na umalis, hindi turn over sa inyo. Ngayon, nagkaroon ng problema. Sabi mo, parang nalaman mo lang nung Monday, parang dun lang inayos. So, ano ba talaga ang totoong storya? Pero sabi mo mismo, meron na mga neuro na dapat ayusin ng tao mo last year. So, ang tinatanong ko, kailan yung simula ayusin niya? Kasi kung nalaman ninyo, nagkaroon na ng problema yung neuro evaluation niya nung October pa lang, edi sana by either late October, early November, pinaayos mo na, pina-retake na siya ulit ng possible either neuro exam. Or kung sabihin natin kung may 1 year yan, at least alam niya after 1 year siya magre-retake ulit ng neuro exam. So bakit po niya hindi alam yung mga bagay na ito? At sabi mo, kailangan pa niya pumunta nung Monday pa lamang. Yes, sir. Yes, okay. Sige, ganito. Kausapin na lang namin dito sa kabilang linya ngayon itong si Police Major Sofia Marie Tamakay, ang Chief Special Concerns ng EMD Sosya PNP Kamkrame. Sir, narinig po natin kanina yung explanation ng ating kinocomplain na training agency. Sa training agency, dapat po i-guide nila yung kanilang mga aplikante para malaman din nila kung asan na po yung status and kung ano po yung mga kulang na requirements nila para ma-fulfill nila kung ano man ang kailangan nilang i-submit as requirements for their LSPs. Now, sir, upon hearing po kanina, nagkaroon yata ng hindi tamang endorsement yung umalis na tao nila with the another employee na pumalit. So, doon po nagkaroon ng delay yung requirements ng ating complainant. And aminado naman po yung ating training agency na yun po ang kadahilanan kung bakit po nagkaroon ng delay para sa kanyang neuropsychiatric evaluation result. Now, sir, ang magagawa po natin ngayon is kung maibigay na po ng training agency yung necessary requirements para ma-fulfill yung kinakailangan ng ating complainant, ilalagay po natin sila at kukunin ko po yung pangalan ng ating complainant para pagdating po ng kanyang neuropsychiatric evaluation, siya na po yung nalalagay sa priority po. Yes, tama. Masyado na po matagal na nag-antay ang ating complainant. And naintindihan na po naman natin na siyempre, sakaling siya po ang pinaka-breadwinner, may mga pamilyang nag-a-assist. Naintindihan po natin ang kanilang flight for that, sir. Especially medyo may katagalan na po siya, sir. So with this matter, sir, since sa Region 8 siya, RCSU 8 po yung may hawak sa kanila, ang magagawa po natin is to coordinate with them para magkaroon po ng summon yung private security training agency na kinocomplain niya and together with the complainant para po hindi na po siya gagastos ng pamasahe para lang makapunta dito sa ating pinaka-main office. So with that, sir, kapag na-coordinate na
natin, kukunin natin ang kanilang actions taken, ipa-furnish namin kayo ng aming actions taken from RCSU 8, and then i-update din po natin ang ating complainant for that. Okay po, Major, walang problema, no. Pagbibigyan namin ng pagkakataon itong training agency na itama ang kanilang mali. So, sa akin lang naman ay para maasikaso ang lisensya itong yes, ni sir. Emmanuel Avila. Okay po, Yes, Major. Okay, sir. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. Alright. Nandyan pa ba si Jane? Yes po, sir. Jane, ganito, nag-usap na kami ng sosya. Mismong sila nagsasabi na kayo ay may problema dito. So with that said, asahan ninyo magkakaroon ng pagpapatawag also as well, but be ready, asikasuhin nyo na at ayusin nyo na yung mga requirements at papeles nitong ni Emmanuel, and I expect na talagang babawi kayo dito sa 1 taon yung tinengga yung kanyang application. Okay po? Yes po, sir. Copy Okay. po. I'm giving you this chance na para itama ang inyong mali, so I expect pagdating dito, maiayos nyo kay Emmanuel. Alright? Opo. Sige Kaya po. anong timeline ninyo para posible kaya maitama ang lahat ng mga requirements? Mga November siguro, sir. Kaya ba within this month your requirements maasikaso para if ever processing na siya? Oh, anong ang 20 ngayon? 23. So may 1 week kayo more or less. Asikasuhin lahat ng requirements. Kuha ko sa inyo, ilagay nyo siya sa priority kasi matagal na siya nag-anday. Okay? Sige po, sir. Sige po. Okay, Emmanuel, narinig mo naman ang aming pag-uusap kanina. Yes po, sir. Yes. So manghihimasok na din dito yung sosya para maayos na yung process at may explain sa iyo maayos yung mga kailangan mong gawin at yung kailangan gawin ng mismong agency. At sinabi ko na din dito sa mismong sosya na dapat wala na din ikaw igastos dito sa mga kailangan gawin kasi 1 taon ka na, sir, natenga at nag-antay para lang dito. Okay, sir? Okay po, sir. Huwag ka naman mag-alala at aayusin na natin to at tuluyan namin tututukan to hanggang sa may ayos ang iyong problema. Okay, Sir Manuel? Sige po. Lahat na reklamo, sumbong at hinihingi pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipabitag mo helpdesk.